Magandang araw, klase. Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Espanyol. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin, ay ihanda niyo muna ang inyong kwaderno at panulat at itala ang mga mahalagang impormasyong inyong matututuhan. Sa panahon ng Espanyol, ang panitikan ng Pilipinas ay lubhang maimpluwensya o naimpluwensyahan ng relihiyon at ng kulturang kanluranin. Bago dumating ang mga Kastila noong 1521, mayroon ng sariling panitikan ang mga Pilipino na binubuo ng mga epiko, salawikain, bugtong, at awiting bayan na karaniwang pasaling dila o oral. Ang pangunahing layunin ng mga manunulat ay ang pagpapahalaga ng Katolisismo. Ginamit ang panitikan bilang isang kasangkapan upang hikayatin ang mga Pilipino sa bagong pananampalataya. Nagsimulang isalin sa iba't ibang wikang rehiyonal ang mga akdang panrelihiyon at mga aklat dasalan. Sa pagdating ng mga Espanyol, pinalitan ang lumang paraan ng pagsulat na baybayin o iba pang mga katutubong paraan ng pagsulat ng alpabetong Romano. Ito ay nagbigay daan sa mas madaling pagdodokumento at paglilimbag ng mga akda. Ang paggamit ng imprenta ay naging malaking tulong sa pagpapakalat ng mga panitikang nakasulat. Narito ang ilang mga uri ng panitikan na lumaganap sa panahon ng Espanyol. Una ay ang pasyon. Ito ay isang naratibong tula na nagsasalaysay ng buhay at kamatayan ni Hesukristo. Ang mga bersyon ng pasyon ay inaawit tuwing mahal na araw at naging mahalagang bahagi ng tradisyong panrelihiyon. Ikalawa, awit at korido. Ito ay mga tulang romansa na karaniwang naglalaman ng mga paksa tungkol sa kabayanihan, pag-ibig at pantasya. Halimbawa nito ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas, na bagaman gumamit ng forma ng korido ay nagtataglay ng malalim na pagpuna sa mga katiwalian sa lipunan. Ikatlo, Doktrina Kristiyana. Ito ang kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas noong taong 1573. Naglalaman ito ng mga pangunahing aral ng Katolisismo sa wikang Espanyol at Tagalog. Ikaapat, komedya o moro-moro. Isang uri ng dula na naglalarawan ng labanan ng mga Kristiyano at Muslim. Kadalasang nagtatapos ito sa pagbabago ng pananampalataya ng mga Muslim at pagtanggap sa Kristyanismo. Ikalima, senakulo. Isang dula na nagtatanghal ng pasyon ni Kristo. Ito ay karaniwang ginaganap sa mga lansangan o entablado tuwing Semana Santa. Ngayon naman ay ating kilalanin ang mga manunulat na umusbong noong panahon ng mga Espanyol. Jose Rizal, pambansang bayani ng Pilipinas. Sumulat ng nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na laglantad ng pang-aabuso ng mga Kastila at simbahan. Marcelo H. del Pilar, tinaguriang dakilang propagandista, gumamit ng sagisag panulat na Plaridel. Sumulat ng mga satirikong akda tulad ng Dasalan at Tuksuhan at mga artikulo sa La Solidaridad. Graciano Lopez Haina, isang mahusay na orador at manunulat mula sa Iloilo, itinatag ang pahayagang La Solidaridad. Sumulat ng Fray Botod at iba pang sanaysay laban sa pang-aabuso ng mga prayle. Francisco Baltazar, kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas.
Ang kanyang obra maestra, ang Florante at Laura noong taong 1838 ay isang awit na tila kwento ng pag-ibig, ngunit isa ring matalinong alegorya na pumupuna sa mga katiwalian. Apolinario Mabini, tinaguriang dakilang lumpo at utak ng himagsikan, sumulat ng La Revolucion Pilipina at iba pang sanaysay na nagpapaliwanag ng kanyang mga kaisipan sa pamahalaan at kalayaan. Antonio Luna, kilala bilang general ng rebolusyon ngunit isa ring manunulat at siyentipiko. Gumamit ng sagisag panulat na taga-ilog sa La Solidaridad. Sumulat ng mga artikulo at sanaysay na pumupuna sa kolonyalismo at nagtataguyod ng reforma at nasyonalismo. Narito ang mga katangian ng panitikan noong panahon ng mga Espanyol. Relihiyoso ang pinakapaksa. Ang mga unang akda ay nakasulat upang magturo ng doktrinang Kristiyano. Doktrina Kristiyana, taong 1573, unang aklat na nailimbag sa Pilipinas, naglalaman ng mga dasal, novena, katekismo at sermon. Ginamit bilang kasangkapan ng kolonyalismo, ang panitikan ay naging paraan upang mapalaganap ang Kristyanismo at mapalapit ang mga Pilipino sa pamahalaang kolonyal. Pag-usbong ng mga dula at awit tulad ng komedya o moro-moro, pakikipaglaban ng Kristiyano at Moro, senakulo, pasyon ni Kristo at awit at korido. Halimbawa nito ay ang Florante at Laura at Ibong Adarna. Pag-usbong ng panitikang propaganda at himagsikan. Pagsapit ng ika-19 na siglo, ginamit naman ng mga ilustrado at makabayan ang panitikan upang labanan ang pang-aapi ng Espanya. Maakdang pampanitikan ni Jose Rizal, Noli Me Tangere at El Filibusterismo, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina at iba pa. Mga tula, sanaysay at pahayagang La Solidaridad na nagbigay diin sa nasyonalismo. Kahalagahan ng panitikan sa panahong ito. Naging salamin ng kolonyalismo at impluwensyang Kristiyano. Naging daan ng mga Pilipino upang matutong bumasa at sumulat gamit ang alpabetong Romano. Naging sandata ng mga ilustrado at revolusyonaryo upang gisingin ang damdaming makabayan. Nagbigay ng pundasyon sa makabagong panitikan at kamalayang Pilipino. Sa kabuuan, ang panitikan sa panahon ng Espanyol ay nagsilbing salamin ng mga pagbabagong panlipunan at pangkultura. Mula sa mga katutubong tradisyon, nagbago ito at naging mas formal, nasusulat at nakasentro sa mga temang panrelihiyon at moralidad, habang unti-unting lumalabas ang mga pahiwatig ng pagtutol sa kolonyalismo. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow, share, at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon Wikang Filipino.